Dear Max FM with DJ Chinny. Hindi natin maiiwasang magtanim ng sama ng loob sa mga magulang natin. At lalo na kung sa sarili mong mga magulang, kaya nilang ibigay ang anak nila na parang aso. Magulang ko kasi, kaya nila kaming ipamigay. Ba't ganon sila sa mga anak nila, Chin? By the way, sa tagapakinig nyo dati nung nandun ka pa sa kabila. Dear Max FM, ako po si Ana. Taga dito lang ako sa Jensen. Chin, lumaki ako sa mga taong bigay sa akin ng Diyos. Dahil sobrang bait nila at mapagmahal. Kahit hindi ko ito sila kadugo. Nung bata ako, isa ako sa ibinigay ng aking papa. 12 kaming magkakapatid. 5 kaming pinaampon ng mga magulang ko sa iba't ibang tao. Dinig na dinig ko ang sinabi ng papa ko. Sabi niya, "Yan, kunin mo yan. Iyon na yan, yung batang yan. Ikaw na ang bahala sa kanya." At doon, Chin, iyak ako ng iyak. Dahil ayokong sumama. Pero wala naman akong magawa dahil parang ito na nga yatang nakatakda sa akin. Simula noon, hindi ko na sila nakita pa. Dahil malayo sila sa amin. Doon kasi nakatira ang tunay kong mga magulang sa Tiboli. At dito na kami sa Maasim. At simula nun, wala na akong balita pa sa kanila. Masaya na ang buhay ko. Kasama ang mga taong nagmamahal, nag-aruga at nagpalaki sa akin. Lahat ng mga anak nila ay mababait. Tanggap nila ako bilang kapatid. Hanggang sa nakapag-asawa ang isang anak ng mama ko na umampon sa akin dito sa Jensen. At simula nang ikinasal sila, sa kanila na rin ako nakatira. Sobrang bait nila sa akin. Wala akong masabi sa kanila. Dahil minahal nila ako ng sobra. Pinag-aral nila ako. At dala-dala ko sa school ang apelyido nila. Hanggang sa namatay si mama. Yung unang umampon sa akin. And after 2 years, sumunod na rin si papa. Chin, mahal na mahal ko ang mga taong ito. Dahil sobrang bait nila. Minahal nila ako ng sobrang sobra. At nung namatay sina mama at papa, doon na nagsimulang nagparamdam si papa, yung totoo kong ama. Ang una niyang reklamo, bakit daw hindi apelyido niya ang dala namin? Hindi lang ako, pati yung kapatid ko na pinaampon niya. Hindi rin apelyido niya ang dinala namin. Galit na galit siya. Ang tanging sagot ko sa kanya, ang tanging sagot na sa kanya ng kuya ko, nung buhay pa daw sina mama, ba't hindi siya nagreklamo? Ngayong wala na sila. Sabi niya, ngayon ka pagalit. Nagsalita din ako, Chin, sabay sabing, di ba nga binigay mo na ako sa kanila? Dinig na dinig ko nga eh. Binigay mo kami na parang aso. Hindi ka na nga nagpakita sa akin. Tapos ngayon bigla ka na lang susulpot. Tapos ikiklaim mo kaming mga anak mo. At simula nun, Chin, hindi na naman siya nagpakita sa akin at sa iba ko pang mga kapatid. Hanggang sa nakapag-asawa ko. Bigla na naman siyang nagpakita. Dahil gusto na naman niyang humingi ng dowry. Tapos ang gusto niya pa 50,000. Hindi naman pumayag si kuya. Basta ba ganun na lang ang gagawin niya? Kaya hindi sila nagkaintindihan ni kuya. Gusto kasi ng ama ko na humingi ng dowry na 50K. Ayaw nga naman ni na kuya. At doon na naman nagsimulang nagalit siya. Galit na galit siya sa akin at kay kuya. Nung time na
na yon, gusto niya akong kunin. Dahil kung mahal daw ako ng lalaking magiging asawa ko, dun daw ako kukunin sa kanya. Siyempre, hindi pumayag si kuya. Pati din ako. Sabi ko sa kanya, sobrang sama ng loob ko sa'yo. Dahil sa mga ginawa niyo dati nga eh. Hindi mo nga kami kinilala bilang mga anak mo. Ibinigay mo ko na parang aso. Pero sabay sabing thank you nga pala. Dahil ibinigay mo ko sa mga taong minahal ako ng buo. Minahal ako ng tunay nilang kadugo. Dahil siguro kung hindi mo ko ibinigay, naranasan ko rin ang sinapit ng mga ate ko na itinali mo dahil gusto ka nilang takasan at gusto mo silang paasawahin kahit ayaw nila. Pagkatapos nun, Chin, umalis na siya at hindi na naman ulit nagpakita. Iyak ako ng iyak dahil sa ginawa ni Papa. Si Kuya din talaga kasi ayaw niyang pumayag na humingi ng Dory si Papa. Sabi niya pa, kung ayaw mo na sa kapatid ko at hindi mo na siya mahal, ibalik mo na lang siya sa amin nang walang mansa dahil mahal namin yan. Ikinasal ako na may galit sa Papa ko. Ang masakit pa ron, marami siyang mga masasakit na salitang binitawan. Pati na pagbabanta sa akin. Ako din, Chin, galit na galit ako sa kanya. At sabay sabi, kung ayaw niya sa akin, mas lalo na akong ayaw ko sa kanya. Sobrang tagal kong kinimkim ang sama ng loob ko sa kanya. Pero, sinasabi ni Kuya sa akin, Ana, kung malaki ang problema mo, mas malaki si God. Kaya basta ibigay mo lang sa kanya ang lahat-lahat. Hanggang sa dumating din ang araw. At sa ngayon, pinatawad ko na ang ama ko. Nag-uusap na din kami. Pero sa ngayon, pabalik-balik na siya sa hospital dahil complicated na ang sakit niya. Kaya sa mga taong nagmamahal sa akin at hindi sila pumayag na magtanim ako ng sama ng loob, lalong-lalo na sa ama ko, maraming salamat sa inyo. Chin, hanggang dito na lamang. Pasensya ka na sa mahaba kong kwento. Huwag niyong ibigay ang FB account ko. Ikaw na rin bahalang umayos sa sulat ko. God bless and more power to your station. Ang inyong kamax, Ana. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.